Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Unahan ko po kayo. Hindi ito fake news. Mga kaibigan, gusto kong ibahagi sa inyo ang nilalaman, very controversial, ng video na ito. Usapang Laswell Testament. Nitong Yumao na di umano ay binaril niya ang kanyang sarili batikang aktor na si Ronaldo Valdez. But sa anggulong ito, sa puntong ito, laman ng video na yan, sa nilalaman ho ng Laswell Testament ay hindi parihas ang hatian ng mana, mga kaibigan. Mas lamang daw po itong kanyang isang anak. Sino itong anak na ito na tinuturo ng laman ng video na ito? Mga kaibigan, yan po ang ating tatalakayin. Laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po akong panuorin mga kaibigan at pagkatapos nito, magbibigay po tayo ng public opinion counting komentaryo. Ay sinasabing sa last will daw ni Mr. Ronaldo Valdez ay parang mas malaki daw yung parte na nakuha nung kanyang isang anak over the other child. Lahat, ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, at sa araw na ito ay pag-uusapan po natin ang isang bagay tungkol sa preparasyon at implementation ng Last Will and Testament. Sapagat nitong mga nakaraang linggo ay marami po tayong natanggap na katanungan simula nung biglaang namayapa ang ating hinahangaang aktor na si Mr. Ronaldo Valdez, sapagkat ayon daw sa other vlog articles na kailang napanood dito sa YouTube channel ay sinasabing sa last will daw ni Mr. Ronaldo Valdez ay parang mas malaki daw yung parte na nakuha nung kanyang isang anak over the other child. So pwede daw po ba yan sa lalim ng ating batas? At isa pa sa mga katanungan is that pwede bang agad-agad, no, kapag namatay yung testator, yung gumawa ng last will and testament, ay pwede na ba agad-agad ipamahagi ang kayamanan, ang mga ari-arian na naiwan ng isang testator? Yan po ang ating pag-uusapan sa episode na to, at paliliwanag ko sa inyo kung ano ba at paano ang pagpiprepara ng last will, ilang uri ang last will and testament na pwedeng iprepara ng isang testator, at ano yung proseso, no, para iyan ay yung last wish ng ating testator ay maisakatuparan ng maayos, ng naayon sa ating batas. Of all the provisions of the will, at yan ay dapat kaharap lahat ng mga tatlong testigo na nakita nila yung testator sa harapan ng abogado na ipinaliliwanag ang lahat ng nilalaman ng kanyang last will and testament. At habang ito ay pinaliliwanag, dapat ito ay sa ilalim ng isang lengguwahe or dialect na kanyang lubos na naiintindihan, no? At habang yan ay pinapaliwanag at pagkatapos ay kanyang pinirman sa bawat pahina hanggang sa dulo
after all the provisions of the last will and testament, yan ay dapat nakikita nung tatlong testigo na kanyang kinuha. No? Dapat dalawang mata ng bawat isang testigo na lahat-lahat ay tatlo, ay nakita siya na pinipirmahan niya isa-isa ang bawat pahina ng last will and testament hanggang sa dulo ng last will and testament. So, ganun din sa parte ng mga testigo. Dapat din ang mga testigo ay nakapirma sa bawat pahina ng last will and testament at bawat isa sa kanila, including the testator, ay nakikita din ang bawat isang testigo na pinipirmahan nila ang bawat pahina ng last will and testament. Okay, so yun po yung notarial will. Ano po ba ang importansya at bakit ang isang nagbibigay ng kanyang yaman pagkatapos niya mamatay sa kanyang mga tagapagmana ay gumagawa pa ng isang notarial will? Ginagawa ang notarial will kung yung tao ay may preferensya doon sa mga kayamanan niya at ari-arian niya kung kanino niya in particular ibibigay. Palagay mo, meron siyang property sa Metro Manila, sa Green Hills, sa Valle Verde, diyan sa Havila, no? At ang kanyang tagapagmanang dinesignate sa kanyang last will and testament ay gusto niyang mapunta yung ibang property. Palagay mo kay sa ating ehemplo dito kay Mr. Ronaldo Valdez, just in case may property siya sa Green Hills, so sabi niya, yung property ko sa Green Hills, dapat ang makakuha niyan si Melissa Gibbs. Yung property ko sa Valle Verde, dapat kay Jano Gibbs. So yung sobra, yung dun sa Havila, ay yan ay ibibigay ko sa aking paboritong apo. Sapagkat ang ari-arian ng isang namayapa ay divided into two. Yung isa pre-portion at yung isa yung portion na legitimate of which the testator cannot touch. Hindi niya pwedeng ipamigay yon basta-basta. Kung mape-prejudice yung interest and rights of the compulsory heirs. So, yung last will and testament, kaya gumagawa yan ng notarial will, yung namayapa, is the fact that gusto niyang dagdagan, no, yung mana na isa sa mga compulsory heirs niya. No, aside from the legitimate, yung nakareserba na, no, sa ilalim ng batas, na dapat yun yung parte ng compulsory heirs, gusto niyang dagdagan, kaya siya nagpagawa ng isang notarial will. Dadagdagan niya yung mana ng isa-isa sa kanyang mga compulsory heir. O kaya gusto niyang i-particularize yung property or kayamanan na kanyang gustong ibigay sa bawat compulsory heir. Isa pang dahilan kaya gumagawa ng notarial will ang isang testator ay kung gusto niyang i-disinherit ang isa sa kanyang mga tagapagmana, kasi pwede yan. Pero may restriction dyan. So, hindi mo basta-basta pwedeng i-disinherit ang iyong compulsory heir. Dapat ang grounds na gagamitin mo dyan ay naaayon sa ating batas. Pero i-discuss natin yan separately at hindi dito sapagkat it would require a lot of time, no, for the discussion of that disinheritance. Okay? So that is the first type of will, notarial will, for the purpose of giving preference to sa isa sa tagapagmana at i-particularize yung property na gusto niyang ibigay sa kanya, sa isa sa mga tagapagmana o sa lahat ng magmamana ng kanyang ari-arian. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat, Attorney Rene Bueno. Ipahintulot ho ang paggamit ng inyong video clips. Suportahan din po natin yan kung gusto niyo lang po. Ito si Attorney magaling na abogado sa pagdating sa mga legal opinion at legal battle. Okay, nandito na naman tayo. Unang vlog, taon 2024, January 3. Pasensya na ho.
Kung tayo ay walang upload ilang araw, abala ho tayo. But mayroon po tayong upload diyan po sa ating FB page. Pakisupport din po. At kung gusto nyong pasyalan, pakipasyalan po. At nandito ho tayo. Medyo tayo ay hindi nagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagbabase dito sa ruling ng video na hinatid ko sa inyo para panoorin natin. At maliwanag nga po diyan na kalat sa social media at mayroong nakarating din di umano sa kanya na sa mga tinatawag dito last will testament, huling habilin dito para sa ari-arian ng yumaong batikang aktor magaling na si Ronaldo Valdez na lumalabas di umano ay hindi parihas ang hatian. But sa puntong yan, hindi naman ho pinangalanan. But sinasabi ho sa video na yan na anak ni Ronaldo Valdez. Hindi pinangalanan, but tayo na po ang magsabi. Alam po naman natin kung sino ang anak ni Ronaldo Valdez. Dalawang anak niya, mga kaibigan. So, abangan po natin ito kung ano ang kahinatnan sapagkat tayo po natin pangunahan kung ano nga ba ang buong katotohanan dito. Hindi ko po sinasabi sa inyo na paniwalaan natin ito. Ginawa natin na reaction video. Tayo po ay naghahatid lang ng kaukulang. Ika nga po ay mga impormasyon na ika nga po ay buhat din dito galing sa magaling na abogado. Medyo tipid muna ang ating komento sapagkat alam niyo, unang vlog dito sa taon 2024, January 3. At asahan nyo, talaga umaatik ka po na naman komentaryo ito sa mga susunod na araw, linggo. Pero mga kaibigan, kung naman ho ang inyong public opinion, diyan no sa comment section ay pwede po kayong magpabot ng inyong mga salubin. Sana alam ko nyo, naunawaan nyo ang gusto kong ipunto dito. Ang hinailat po dito ay dito sa last will testament di umano ni Ronaldo Valdez na hindi parehas ang hatian tungkol dito sa kanyang dalawang anak sa sinasabing last will testament. Maraming salamat. Welcome 2024. Goodbye 2023. At siyempre sa lahat po ng subscribers, buzzers na sinamahan ako. Taon 2023 hindi bumitaw. Kahit sino po man kayo na against sa akin, welcome po. Tayo muli sa panibagong yugto ng taon 2024. Katulad nga po sinasabi ko, kayong mga buzzers kayo, ay kaibigan ko kayo. Kahit iturong nyo akong kaaway. But nire-respeto ko po ang inyong salubin. Welcome kayo dito sa aking maliit na YouTube channel kung ano man ang inyong public opinion. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. At siyempre, diyan po sa comment section, inuulit ko po. Huwag nyo pong kalimutan. Huwag kayong matakot. Magbigay na inyong salubin. Salamat po sa nakiisa sa aking pag-celebrate kahapon, January 2. I'm very sorry. January 2 nga ba? January 1. Nang ika nga po kailan po nag-celebrate? Kahapon. Tama, I'm very sorry. January 1 ako nag-celebrate ng 100k subscribers, 105 subscribers. Maraming salamat po sa nakisa. Muli po, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.